Mag-i-spray tayo ng pakwan mga ka-agri ngayong umaga. May naghahawi na sa atin. Tapos may mag-i-spray, ayun. Nagtitimpla na sila doon mga ka-agri ng kwan natin, ng i-spray dito sa pakwan natin. Ang ituturo ko ngayon mga ka-agri kung paano magpabunga ng pakwan. Ito mga ka-agri yung isang diskarte kung paano napapabunga yung pakwan. Alam, yung mga batikan na mga ka-agri sa may magpapakwan, alam na nila to. Kung magpapabunga ka ng pakwan mga ka-agri, ayun, kailangan titigilan mo muna siya sa abono. Basta namumulaklak na siya o yung pag gusto mo na siyang pagbungahin, ayun, sa totoo lang kapag nasa edad na yan, magbubunga na talaga yan. Halimbawa 30 to 35 days talaga, o kung hindi 20 to 25 days ganyan, magbubunga na talaga yan. Ngayon nasa iyo kung pagbubungahin mo na, kasi pag 25 days medyo maiksi pa yan mga ka-agri. So sa akin 30 days bago ako nagpapabunga. Ngayon kapag yung 30 days na yan, huwag ka munang mag-aabono ngayon mga ka-agri. Kailangan maintain mo yung 10 days, 10 araw na hindi ka mag-aabono, para yung bunga niya talagang iuhulog niya, yung kumbaga yung mga sanga niya magkakaroon din ng bunga. Bakit naman tinitigilan natin mga ka-agri? Ba't tinitigilan natin ng abono sa loob ng 10 araw? Kasi nga ang paliwanag dyan, pag inabonohan mo kasi, pag inabonohan mo ng inabonohan yung pakwan, magkakaroon siya ngayon ng sustansya na para pahabain lang itong sanga niya. Hahaba lang yung sanga niya. Tapos yung bunga na yan, iiwanan niya yan. Hindi siya magpo-focus dyan. Magpo-focus siya sa pagsasanga, sa paghahaba ng talbos. Tapos yung sanga, pahabain niya lang yung sanga niya. Ito, itong mga ganito. Hindi siya magpo-focus sa bunga. Kumbaga hindi talaga siya magbubunga. Lahat ng nakikita nyong ganyan, iiwan niya yan. Hindi niya yan palalakihin. Ganyan. O kung matuloy man yan, maliit yan, tapos mapapansin nyo hindi siya yellow green, berdeng berde na kaagad siya, bilog na siya, tapos berdeng berde na kaagad siya. Ganun mga ka-agri yung diskarte kapag kayong abono kayo ng abono. Kaya nga kung minsan may mindset kasi yung ibang tao, kasi nga kailangan abonohan natin ng abonohan para yung bunga na ilalabas niya malalaki. Tama naman yon. Kapag 35 days, kahit abono kayo ng abono, magbubunga yan. Pero, isa lang. Ayan, ganyan. Isa lang sa may main. Yung pangalawang sanga niyan, ganyan, hindi yan magbubunga. Kasi nga, nagpo-focus nga siya sa may nutrients na, nagpo-focus na siya sa pagpapahaba niya ng sanga. Ayan, pahabain niya yung sanga. Tapos yung patatabain niya lang yung mga kuwan niya. Kumbaga, isa lang yung ibubunga niya. Pero yung bunga niya, hindi naman yun ganun kalaki kasi nga iniiwan niya. Kumbaga, hindi ko maipaliwanag mga ka-agri, basta iniiwan niya. Katulad nito mga ka-agri, nung panahon na andito yung sanga niyan, andito, wala pa dyan. Ito kasi yung sanga niyan, yan. Ayan. Nung panahon na nandito pa yung talbos niya, tapos etong bunga na to, andyan na yan. Inabunuhan namin ngayon mga ka-agri. Nung inabunuhan namin, iniwan niya yan ngayon. Hindi niya yan pagtutuloyan. Maglalabas siya ng sanga. Ayun, yung mga sanga na ganyan. Kasi maglalabas talaga siya ng sanga. Ayun, hindi niya pagtutuloyan yan. Kahit malaki pa yung hulog niyan, hindi niya yan pagtutuloyan. Ngayon, kapag tinigilan mo siya sa abono, lalaki na siyang ganyan. Magkakaroon na siya ng bunga. Ayun, kung makikita nyo, may bunga na siya. Yan, ganyan ang diskarte mga ka-agri. Tigilan nyo lang sa abono for sa loob ng 10 araw. Ayan, mag-spray nga pala tayo mga ka-agri ng pang-insekto ngayon. Ayan, pang-insekto sa foliar. Kapag tinitigilan nyo sa may mga ka-agri, kapag tinitigilan nyo sa pataba, kailangan
i-maintain nyo naman siya ngayon ng foliar. Bakit i-maintain nyo ng foliar mga ka-agri? Kasi nga, para hindi dumilaw naman yung pakwan ninyo. Kasi pag dumilaw naman yan, magsasarado yung talbos niya, tapos magdidikit-dikit na. Ano yung magdidikit-dikit na? Yung ganyan, halos magguka na siya. Yung talbos, yung bulaklak niya, magdidikit-dikit. Kung sa mga naka-experience na, magdidikit-dikit yan kapag yung hindi nyo maintain ng foliar. Kailangan pagka hindi na kayo nag-aabono, anong kakainin yan? Di wala. Kailangan isprehan ninyo mga ka-agri ng foliar. Tapos i-maintain nyo rin mga ka-agri yung pang uod. Kailangan mga ka-agri, bago kayo magpabunga, puksain nyo na yung uod dyan sa may pakwanan ninyo. Kasi nga pagka naglabas yan ng bunga, ayan o, katulad yan, pag naglabas na yan ng bunga, yan o, marami na siyang bunga. Pag naglabas siya ng maliliit na ganyan, kakagatin yan ngayon ng uod. Pag kinagat yan ng uod mga ka-agri, reject yan. Babagsak yan ng isang tenor. Ano yung ibig sabihin sa babagsak ng isang tenor? Halimbawa yan, mapalaki nyo, magiging class A. Pag kinagat yan, magiging deform yan, magkakaroon yan ng uka na ganyan. Hindi yan maganda yung magiging hugis niya. So babagsak yan ng isang tenor, pupunta yan sa class B. Pag class B naman yan, pag kinagat yan, babagsak yan ng class C. Ayan, ganyan mga ka-agri, babagsak yan sa isang tenor. Kaya kailangan mga ka-agri, i-maintain din ninyo na isprehan din nyo kung maaari bago kayo magpabunga, dapat wala yang uod. Kasi pinakamaselan mga ka-agri, etong ganitong nagbubunga, yung ganyang naguhulog siya. Kasi pag kinagat yan, ang dali niyang ma-deform. Hindi katulad dun sa may, yung malalaki na. Okay lang, kahit malalaki na, magagapangan yan. Pero bababa rin yung quality niya, pero hindi siya bababa yung tenor niya. Pero bababa yung quality kapag may gapang-gapang siya. Yan. Hindi katulad ng maliliit pa, pagka kinagat na yan, bababa ng isang tenor yan. Mas sobrang sela niyan. Kasi nga, yun nga, makukupi siya. Yung magkakaroon siya ng parang nakauka siyang ganyan kasi kinagat ng insekto. Yan. Yan, dilibutin natin. Etong pakwan na to mga ka-agri, ay na bagyo. Kaya naman medyo madalang yung gapang niya. Kasi nga, nung nabagyo kasi, medyo nag-control kami sa abono. Hindi naman pwedeng kababagyo tapos sa abonohan mo mga ka-agri. Kasi nga, may sugat yung puno niya. Ngayon, pag inabonohan natin yon, mamamatay lang yung tanim natin. At dahil hindi tayo nag-abono, ayan, ganyan naman yung mangyayari, pero buhay siya. Yun ang importante. Ayan, meron na siyang bunga. Marami na talaga siyang bunga. Marami na siyang hinuhulog na bunga. Libutin natin mga ka-agri. Halos marami na ng kinukuha na bunga to, hinuhulog. Nakakatuwa. Ngayon, pagkayari ng 10 days mga ka-agri, ganito naman ang gagawin ninyo pagkayari ng 10 days. Doon nyo ngayon subuan ngayon ng malakas na abono. Lakasan nyo na. Para nang sa ganun, bumerde na yung kwan ninyo, yung pakwan ninyo. Pag may bunga na kasi yan, tapos inabunuhan nyo na, kahit tumaba na siyang ganyan. Kasi kung yung alam nyong kontento na kayo sa dami ng bunga, kung alam nyong kontento na kayo sa dami ng bunga na ganyan, pagkayari ng 10 days, kunin nyo na, lakasan nyo yung abono, tapos para yung kanya, yung bunga, masustentuhan din nyo sa malakas na yung gusto nyong laki, makuha nyo yung gustong laki. O kung hindi naman, nasa variety, kung ano yung average na timbang ng isang pakwan, depende sa variety syempre, para makuha ninyo yun. Yan. So ayun mga ka-agri, may mga bunga na talaga. Mga kwan pa mga ka-agri, mga 5 days pa kaming hindi mag-aabono rito sa may pakwan namin. Pagkaraan ng 5 days, mag-aabono na kami. Pero sa 10 days na yun mga ka-agri, mag-i-spray kayo ng
ng foliar, every 3 days yun. Kasi yung foliar mga ka-agri, ang bilis niyang mawala. 3 days lang, sa suto lang 7 days bago mawala yan. Pero every 3 days para nang sa ganon, tuloy-tuloy yung pagkain niya, hindi na siya mawawala. 7 days kasi hindi nyo na makikita epekto ng foliar mga ka-agri. Hindi katulad sa abono na medyo matagal siya. Mga bunga niya. Yan. Ang ganda ng hulog niya. Ito mga ka-agri, yung pagka malalaki yung sanga niyang ganyan, malaki rin yung bunga niyan. Isa pa mga ka-agri, wag nyo masyadong pagagapangin na yung makapal yung gapang ng pakwan ninyo dito pag nagpapabunga kayo. Kasi pag sobrang kapal naman yan mga ka-agri, nagtatabon-tabon siya ng ganyan, natatabunan. Halimbawa, makapal na talaga yung bunga. Ay, makapal yung bunga, makapal yung dahon. Hindi na yan magbubunga kasi nga sobrang kapal ng dahon niya. Na-experience ko na yan mga ka-agri, abono ko ng abono. Tapos kumapal yung dahon niya, hindi na nagbunga yan. Hindi na magbubunga. Magbunga man yan, madalang na madalang, tapos maliliit. Kailangan, para sa akin naman, maganda na rin yung ganitong, yung tamang-tamang nag-aabot-abot lang. Ngayon, kapag kayong kapag kayong nagpapabunga nakabunga na tayo, bigyan natin ng abono. Magkuka yan, magsasanib yan, matatakpan yan lahat. Kaya okay lang yung ganito. Importante may bunga na siyang ibibigay. Yan, sa loob ng mga ka-agri, ito, sa loob ng mga 5 days pa, na yan, nakababa na yan, nakahulog na yan. Ang itsura niyan ganito na. Baka sa 3 days lang yan mga ka-agri. Yung itsura niyan nakababa na. Ganyan magiging ganyan siya. Nakabaluktot na siyang ganyan. Pagka nakabaluktot na siyang ganyan mga ka-agri, tuloy na yan. Dahil bunga. So ayun lang mga ka-agri. Maraming salamat sa mga sumuporta at sumusuporta sa vlog ko. Maraming salamat din sa mga nagsusubscribe mga ka-agri, sa nagla-like at saka nag-share.